tatay ko ang tawag doon, not hugas bigas, pero yung sinangag na bigas, yun ang pangkape namin. Dos Compañeras. Ngayon, ang kape ay 250, 300 pesos. Nakapagkape ako ng $450. Ayun, pero Taiwanese dollar lang. Dos Compañeras. Ngayon, no, naging controversial po yung isang coffee shop dahil may isang senior citizen na ayaw pagbilhan. Pinagbebentahan naman, pero yung discount para sa senior citizen ay binibigay para lamang sa isang tasang kape or isang beverage at saka sa isang food product. Kapag kaganito po ba, meron po ba talagang restriction, no, para sa ating mga senior citizen kung ilan lamang ang pwede nilang bilhin? Dos Compañeras. At kung sakasakali, ano pa nga po ba yung sinasaklaw ng diskwento, ibig sabihin yung discount, no, yung 20% discount at saka yung 5% discount para sa ating mga senior citizen. Dos Compañeras. At syempre, no, yung mga sino nga lang ba ang tatanggap noong pensyon, no, yung senior citizens pension para sa ating mga nakatatanda or mga elderly? Dos Compañeras. Yun lang bang tumatanggap ng pensyon? Yun lang ba ang nakaka-enjoy ng 20% discount at saka 5% discount? Ano ba yung mga produkto o serbisyo na sinasaklaw ng 20% discount at saka ng 5% discount? Dos Compañeras. Yan po ang tatalakayin natin tonight. By the way, yung mga senior citizen po dyan, Ate Lily Baradi, Ate Ching Elag, na dahil kayo ay nagbabayad ng kuryente, tubig, i-double check nyo nga kung kanino yung nakapangalan dahil kayo ay mga dual citizens na, senior citizen na, Filipino citizen pa. Kapag kaganyan, alam nyo ba na meron kayong discount na dapat na matanggap, no? Kapag kayo ay nagbayad ng or may dapat na mabawas sa inyong bill dahil ang mga senior citizens ay entitled sa discount. Dos Compañeras. Si Ma'am Grace Recta ay dual citizen na din. Sino pa bang mga dual citizens natin dito? Si Mami Belen, mukha naman bata pa ito. Etong hindi ko nakikita kasi yung mga iba. Si Gael, syempre, batang-bata pa ito. Mas bata pa ito sa akin. Si Ninfa Regalado, hindi ko naman alam kung anong edad. But itong si Ma'am Violeta Zambrano, mukha naman bata pa. Itong si Ate Ching Seco Elag, senior na ito, dual citizen na. Kaya dapat yung iyong Marelco at saka ano ba yung patubig nyo dyan, dapat nakaka-enjoy ka na ng discount dyan sa mga bills mo na yan. Dos Compañeras. Sino pa ba dito ang mga senior citizens, no? Baka po pwedeng ma-avail ninyo itong mga privileges na ibinibigay sa atin ng batas. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo, Lori Fertiliano, gayon din si Gael Enriquez. Si Gael at saka si Kenneth ay nagsisilbi na nating PA sa program natin, nag-a-assist, no? Para sa mga sumasali sa ating bonus question. Pagpasensyahan nyo na lang po yung boses ko, medyo di pa ako nakaka-recover sa hika ko. Si Mark Darrell Landrito, gayon din si Eduardo Narvaez at si Locring de la Cruz, Kat at Federico Bagisi. Tita Ami Miraflor Garcia, another senior citizen pero looking young. Dos Compañeras. At saka si Apolinario Castillo. Gayun din, nanonood sa atin si maraming iba pa. Josie Villamor, Anthony Papeliares, and sino pa ba itong mga nandito? Merly Mago Marinas. Magandang gabi sa iyo. Bagong viewer yata natin ito si Ma'am Merly. Anyway, meron din po tayong bonus question kung saan isa po ang mananalo ng 500 pesos sa ating pong bonus question round. Dos Compañeras. Ayan, sa mga senior citizen o kaya ay malapit ng maging senior citizen, makinig. Pataasan din po or palakasan din po ang volume ng inyong radio o ng inyong pinanunood ngayon dahil baka po magamit ninyo ang mga impormasyon na tinatalakay natin. Especially yung mga bata na inuutusan ni na lolo at lola, ni na mami at daddy, nanay at tatay, mama and papa na mag-avail, na bumili ng mga items para sa kanila. Ang tanong, paano pag senior citizen? Tapos bibili ng diaper.
May enjoy ba yung 5% discount? Dos Compañeras. Depende po kung anong klase ng diaper. Kasi kapag ka-diaper ng bata ang bibili niyo, malamang hindi niyo ma-enjoy yung discount. Pero kung ito po ay adult diaper, ay malamang makahingi kayo ng discount. Dos Compañeras. Another question. Maraming mga foreigners na nandito sa atin, na mga senior citizens na. Although marami sa kanila, mga bata-bata pa naman, pero mukha talagang mukhang mas matanda sila sa atin. Compared sa mga Pinoy na looking young, kahit senior citizen na, mukha pa rin bata. Itong ibang mga foreigners, tawag doon, bata pa naman, hindi pa senior, pero mas mukhang senior pa kaysa sa mga senior citizens natin. Dos Compañeras. Yung mga totoong senior citizens na mga foreigners, can they avail of the 20% or 5% discount? Yan, tatalakayin din po natin yan. Dos Compañeras. Kaya naman, relate daw si Eduardo Narvaez sa Rice Coffee or sa senior citizen? Si Ma'am Aida Villa, kayo ba? Bata pa mga ito? Si Danny Boy Pata, gayon din si Prince Ama Ramirez Fernandez at Marilu de Guzman, si Rain Efren at saka si Dinia Asuncion Herman at Marilu de Guzman, Ramel Maluto and kabayang Chinky Porle Andrade and Magdalena Martin. Dos Compañeras. Ang dami nating viewers ngayon, So, umpisa na po natin bago tayo mag-commercial. Meron pong several laws, iba't ibang mga batas concerning sa ating talakayan ngayon. Nandyan po yung Original Senior Citizens Act, yung 7432, yung Senior Citizens Act ng matanda na. Ganyan din, ito po ay inamyendahan ng RA 9257, yung Expanded Senior Citizens Act of 2003, na nagbibigay po ng mga benefits and privileges sa mga elderly. At sinundan pa po ito ng 1994, yung Expanded Senior Citizens Act of 2010, kung saan pinataas po yung diskwento at sinabi na po yung 5% para sa mga utility bills, gayon din sa mga basic necessities at prime commodities. Dos Compañeras. Meron din pong listahan yung Joint Memorandum Circular 01 Series of 2022 na nagsasaad doon yung mga maa-avail natin ng mga diskwento para sa ating mga binibili mga produkto sa grocery. Dos Compañeras. Ang tanong, ang tanong dyan, kung sakasakali, pag ikaw ay bumibili online, makaka-avail ka ba? Or kung bumibili ka sa talipapa, o bumibili ka sa, anong tawag doon? Yung mga mini grocery, mako-cover ba ito? O kaya yung sa co-op, kasi usong-uso doon sa probinsya, may mga co-op, di ba? Kapag bumibili ka ba doon, ikaw ba ay mag-i-enjoy ng 20% discount o kaya naman ay ng 5% discount? Dos Compañeras. Ayan, si Miss Jinky Porle Andrade ay hindi naman siya, nene pa si Jinky, pero yung nanay niya, ayan mo Miss Jinky, tatanda ka rin. Di ba? tatanda tayong lahat. Unang-unahan lang yan. So, pagdating yung araw, magagamit natin itong senior citizens discount. Maliban pa sa ibang mga privileges, like for example, priority sa pagpila. Hindi ka na kailangan sumama dun sa kahaba-habang pila para makapag-avail ng serbisyo ng kung ano man. Dos Compañeras. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na nasa nagnenegosyo o kaya nag-offer ng services, make sure po that you follow yung mga probisyon ng batas patungkol sa mga senior citizens at isama nyo na din yung para sa mga PWD, kasi may mga PWD na iniisip natin ay hindi yan PWD, nag-iinarte lang yan, pero yun pala mas matindi yung mga pinagdadaanan, pero kapag dumadaan, daan lang, wag magstay. Dos Compañeras. Kasi nga po, merong mga disabilities na hindi nakikita ng mata, Hindi lahat po ng merong disability ay naka-wheelchair, bulag, pipi o bingi, Merong disabilities na yung may mga
matitindi mga problema din, mga pinagdadaanan nga, sabi nga nila. Dos Compañeras. Okay, at magkano na nga ba ang pensyon? Kasi merong nagbabalita dyan. Sabi niya, uy, 12,000 na ang pensyon ng mga senior citizens. Totoo ba ito? Dos Compañeras. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin. Dito lang po sa DZRH Dos Compañeras at syempre mamaya po bibigyan pansin natin dahil meron tayong bonus question, ilang porsyento ang senior citizens discount sa LPG, sa bill sa kuryente at sa bill sa tubig. Yan po ang inyong sasagutin dito lang po sa ating DZRH Dos Compañeras. Pat, ipapadala po ninyo sa aking page, Attorney Rina Seco, bilang private message dahil yan po ang na-access ko. Diyan ako pipili ng mananalo. At make sure na nakafollow po kayo lalo na sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Dos Compañeras. Pwede din po ninyong i-share ang ating page na ito para mas marami pa pong makaalam sa ating mga talakayan. Dahil sabi nga po natin, laging lamang ang may alam. Dos Compañeras. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasolang panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco at tinatalakay po natin ngayon ang tungkol sa mga karapatan at mga privileges, rights and privileges of our senior citizens. Dos Compañeras. Kung hindi pa po kayo senior citizen, I'm sure meron po kayong kamag-anak na senior citizen at syempre, dadating tayong lahat dyan, sabi nga ni Miss Jinky Porle Andrade. Dos Compañeras. Ayan. So, basically, no, yung pong 20% discount at VAT exemption, no? Magkano ba yung VAT? 12%, no? Ay applicable sa mga pagkain at saka sa mga services. Mga pagkain kapag o-order tayo sa mga restaurants. Gayun din sa mga, pati po sa mga pamasahe, basta syempre, of course, domestic flights, no? Applicable din ito sa mga barko, sa bus, at gayun din sa mga jeep. Nag-a-apply din po ito para sa ating mga PWDs. Dos Compañeras. Yung sa mga recreation centers, mga places of leisure, tsaka yung funeral and burial services para sa mga deceased senior citizen, meron din po silang 20% discount para sa mga public transportation, professional fees, especially of doctors, no? Yung sa mga attending physicians and licensed health workers, no, nag-i-enjoy din po ang ating mga senior citizens noon. Although, no, this is the sad reality. Marami pong mga doktor ayaw nang mag-issue ng OR or official receipt para sa mga nagpapa-check up sa kanila, yung consultation fee, o kaya hihingi ka ng medical certificate after mong magpa-check up. Ayaw namang mag-issue, or kung mag-issue man, may bayad 300, 600 pesos pero ayaw po mag-issue ng OR. Kaya yung iba na kailangan sana for reimbursement, hindi makapagpa-reimburse because ayaw mag-issue ng ibang mga doctors and medical practitioners ng mga official receipts. Dos Compañeras. Pati po yung mga medical and dental services, mga sa private facilities. Hindi po ito problema sa government hospitals because libre naman po ang consultation, ano. Pero sa mga pribadong ospital, pribadong clinic, no, obligado po sila na magbigay ng discount at obligado din po sana silang mag-issue ng official receipts. At syempre, yung mga medical supplies and equipment, gayon din sa mga, kung bibili kayo ng eyeglasses, no, or bibili kayo ng wheelchair, yung crutches, at yung iba pang, pati yung dentures, no, subject din po ito sa 20% discount. Dos Compañeras. Pati yung mga medicines po, both generic and branded, dapat ito po ay subject to discount. But syempre, no, kailangan po na yung mga gamot na yun ay meron kaukulang prescription mula sa ating attending physician. Dos Compañeras. At ang prescription na ito dapat po ay naka pangalan doon sa senior citizen na nag-a-avail ng discount. Now, ang tanong, attorney, ilan ba ang pwede kong bilhin kape? Dos Compañeras. Kasi 'di ba, naging habit na natin, lalo na, no, if you go to some places, for example sa Vietnam, common scenario, yung mga senior citizen, merong
merong kape, tapos merong chessboard or naglalaro ng dama. Common scenario ito sa mga along the streets dyan sa Hanoi, no? Ito dito sa atin may mga areas din na napuntahan ako na mga senior citizens, kumbaga ay palipas oras nila nagkakape habang nagdadama, nagchichess o kaya ay wag na nating isali o nagchichismisan, nagmamarites o nagtotoilet sana. Pero common scenario po ito. So halimbawa, o kaya nagbabasa lang ng newspaper, nakiki-Facebook, nakiki-meta, common scenario na nagkakape, pero minsan talagang tumatagal. So ilang beses ba dapat bigyan ng discount ang isang senior citizen kapag nagkakape? Dos Compañeras. Sumikat po ito dahil isang, di ba, banggitin ko na lang, yung Starbucks, hindi pinayagan o hindi nagbibigay ng discount. More than one, no? Kapag ka naka-order na ng isa, ay ayaw ng payagan na bibili ulit with the discount, no? For as long as senior citizen po, kasi kagaya ko, napakalakas kong magkape, kaya kong uminom ng 7 o 8 taasan ng kape sa isang araw. Kung matagal-tagal na dyan, syempre nakakahiya din na tumambay ka tapos isang kape lang ang binili mo. Yung iba, nakakadalawa, 3 order ng kape. So, kung senior citizen naman ang bumibili, there should be no problem. Kahit unli pa yan, basta doon siya bibili. Or doon siya, hindi ito take out or to go ang in-order. Dos Compañeras. Kasi pag to go ay chances are bumili ng 10 taasan ng kape, hindi naman yun mauubos nila lola at lola. Usually, no? Isa lang, no? Kapag kaganyan. Dos Compañeras. Pero halimbawa, may, no? Isang buong pizza ang binibili, no? 'Di ba ang pizza ilang bang hati sa isang pizza? Ilang hiwa ba ang ilang slices? 8, 9. Parang 8, lagay na lang natin sa 8 slices ang isang pizza. So pagka bumili ka ba ng pizza, halimbawa solo ka lang, pumunta ka sa isang pizzeria, pumunta ka halimbawa dyan sa Neighbor's Crust, no? Na pagmamay-ari ni Chef Taran Del Mundo at Chef Elwin Del Mundo. Kapag gaganon ba, no? Bibili ka ng isang buong pizza, no? Yun ba ay subject pa sa 20% discount yung buo o yung isang slice lang noon? Dos Compañeras. Aba, kung dine-in po yan, tapos ikaw ay mag-isa ka lang, umorder ka ng isang buo, ay dapat ay hindi per slice. Dapat isang buo, yung may discount na 20%. Pero kung halimbawa, no, 3 kayo, tapos isang senior citizen, no, 3 hindi senior, tapos isang senior citizen. So, bumili ng isang pizza, si senior. Divided by 4 po ito. Tapos yung isa, yung 1/4 doon, yung ika-4 na bahagi, yun po ang magiging subject ng 20% discount. Dos Compañeras. Ito ang lesson. Pag bibili ka ng pizza, senior citizen, mag-isa ka lang. Bumili ka ng isang buo para mas malaki yung discount mo, di ba? Kasi sa buong pizza mo, mai-enjoy yung 20%. Dos Compañeras. Ayan. Okay. Now, ano pang, sa halimbawa naman, at magpupunta ka sa grocery, no? At magmimili ka ng gatas, yung mga pangangailangan mo, dapat pong ang isang senior citizen ay mag-enjoy ng 5% na discount. Pero meron po itong cap, no? Ang senior citizen ay entitled lamang hanggang sa 1,300 kada linggo. Pero I think, no, dapat na i-adjust ito. Bakit? Kamahal-mahal po ng gatas eh. Dos Compañeras. Kasi nung sinanay ay buhay binibilhan namin siya ng insure. Ay ilang araw lang ang itinatagal ng halos 3,000, 2,000 plus, no? Yung isang ganun dahil syempre malakas siya sa gatas. So I think it should be adjusted para yung ating mga senior citizens medyo makahinga-hinga naman ng maluwag dahil magkano lang naman ang pensyon. Dos Compañeras. Ayan. So, para po sa mga basic necessities and prime commodities, meron pong 5% discount na dapat na ma-enjoy ang senior citizen. This is up to 1,000, yung worth na 1,300 pesos
weekly. Kapag sumobra dito, abay, hindi po yun sa subject doon sa diskwento. Ang masasubject lang yung 1,300 pesos worth lamang ng grocery items. Dos Compañeras. Now, kapag ka naman po, halimbawa naman ay yung mga utility bills, no? Meron din po, basta as long as nakapangalan po sa senior citizen ang inyong Meralco, Socoteco, yung inyong sa kuryente ninyo, at saka hindi po ito lumalagpas ng 100 kilowatt, ang tawag doon? Kilowatt, diba? Basta hindi po lumalagpas doon, magiging subject po ito sa 5% discount. Dos Compañeras. Kapag ka naman po sa water bills at hindi lumalabas ng 30 cubic meters of water, you can avail of the 5% discount. So, ibig sabihin po, kung ikaw, halimbawa, Ate Lily Baradi, dahil ang bahay mo ay, ang tinitirhan mo, so kayo na lang. Tapos, senior citizen, dapat mailipat na sa iyong pangalan, and therefore, no, makaka-enjoy ka na ng senior citizens discount na 5%. Ate Ching, tandaan ito. Dos Compañeras. Ayan. So, yan po ang diskwento na ibinibigay ng Expanded Senior Citizens Act para sa ating mga elderly. And I encourage na gamitin po or avail ang mga serbisyong ito or mga pribilehiyong ito dahil kayo po ay legally entitled. Ang tanong, attorney, para lang ba ito sa mga indigent? No, ang pagiging senior citizen po ay dumadating sa tao kay mayaman, kay mahirap, kay indigent, kay super rich. So lahat po tayo, hindi pa ako, malapit-lapit na. So lahat po ng mga senior citizens, regardless ng status sa buhay, ay dapat po na maging entitled dito sa mga diskwento na ito na ibinibigay ng batas. Dos Compañeras. Wala namang classification dun sa ID ninyo kung class 1, class A, class B, class C kayo di ba? Nakalagay lang doon yung edad. Dos Compañeras. Ang tanong, attorney, kailangan ko bang ipakita yung senior citizens ID or OSCA issued ID ko para maka-avail ng diskwento, no? Ideally, no, dapat po ay maipakita ninyo, no? Pero kung halimbawa hindi ninyo nadala yung ID ninyo, hindi pa kayo nakakakuha ng ID, pero ng OSCA ID, magagamit po ninyo ang inyong mga IDs na nag-i-indicate ng inyong edad. For example, your driver's license, your passport, yung UMID ID ba, merong petsa ng kapakanakan. Ayun, so yung mga any government issued ID na nag-i-indicate, no, na yun na ang edad ninyo, kasi may mga tao talagang pinagpala mukhang bata pero senior citizen na pala, di ba? Dos Compañeras. Kapag ka medyo, mukha na talagang senior citizen, di walang problema. Yung iba, face value na lang, ay mukhang senior. Yung iba nga, na-offend ka pa kasi, sir, mag-a-avail po ba ng senior citizens discount? Or ma, mag-a-avail ng senior citizens discount? Yung iba magagalit, bakit? 40 pa lang ako! Diba? Kamalas-malasan. But yung iba naman, talagang flattered na, ayaw paniwalaan na senior citizen na siya. Pero yung mga mukha talagang bata, pero senior citizen na, mas maganda po na yung iba, kailangang magpakita talaga ng kanilang ID. Not necessarily yung OSCA-issued ID. Dos Compañeras. Pero kapag ka po pala mag-grocery, yung pong mga at saka yung bibili ng mga gamot, yun pong inyong booklet na ini-issue sa mga senior citizens, kailangan ninyong dalhin dahil doon po na monitor kung gaano na ang na-avail ninyo, no? Kasi minsan, nagsisobra-sobra, dinadaya pala, no? Nag-put up na pala yun ng grocery store, no? Nininegosyo na pala, no? Kasi hindi po ito meant na maging pangnegosyo ng mga senior citizens. Ito po ay meant para isulong ang ating welfare at matiyak, no? Kahit pa paano sa ating pagtanda, ay meron tayong natupunan natin or natutugunan natin ang ating mga basic necessities. Dos Compañeras. Ito si Ma'am Hilaria Pagunuran. Sabi niya, tanong ko lang po, bakit tinanggal nila ako sa pension dito sa amin? Wala naman akong pension sa SSS or GSIS. Well, hindi ko po yan masasagot, pero pinakamaganda po, makipag-coordinate kayo sa OSCA or Office of the Senior Citizens Affairs para malaman, o kaya sa DSWD, para malaman kung bakit kayo biglang tinanggal. No? Baka nagkamali lang, mayroong halimbawa na
natanggal na sa list, pero instead na siya ang matanggal, kayo ang natanggal dahil magkatabi kayo sa pangalan niyo, no? Mga pagkakamali minsan na hindi iniiwasan. So mag-coordinate po kayo sa kanila. Dos Compañeras. Okay, good evening ma'am. Sabi niya, dahilan ng di pagbigay ng diskwento sa senior citizens sa water services at electric bills ay exact limit of consumption daw po, excess ng limit of consumption. Okay. Ang sinasabi po kapag ka po yung within 100 or 100 30 cubic meters of water, yun should be part of it should be discounted pa din. Pero hindi po sa buong, halimbawa nakakonsume kayo ng 105, yung 105 hindi na po subject doon sa diskwento. Dos Compañeras. Christopher Corpus, ayan. Christopher Corpus, nanonood sa atin sa Project 4, Quezon City. Gayun din si Chona, paano po kung renter lang, pero senior citizen, paano po mag-avail? Kapag ka po nagre-rent, I'm sorry mama, Miss Chona, kasi hindi po siya sinasaklaw ng discount, no? Unfortunately, this is one of the things na dapat na maisulong kapag ka nagkaroon po ng amyenda sa Senior Citizens Act. Dos Compañeras. Okay, covered po ng 5% discount yung rice, bread and corn, gayon din mga chicken, beef, and pork, pati fresh, canned, at saka processed, yung fresh eggs, coffee, creamer, sugar, fresh fruits and vegetables, garlic and onions, cooking oil and salt, noodles, canned sardines. Pero huwag na kayong mag-noodles, hindi maganda sa kalusugan. Canned tuna, fresh milk and dairy products, mga detergents, electrical supplies, light bulbs, batteries, geriatric diapers. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin kung si Lola, si Mami, senior citizen, bumibili ng diaper na pang baby, ay hindi po ito dapat na maging subject sa 5% discount, no? Dahil ang mga subject lang po sa discount ay yung para sa gamit ng senior citizen, hindi po para sa kanyang apo. So ibig sabihin hindi po transferable or hindi po pwedeng ipagamit sa iba itong rights and privileges na ito ng senior citizen. Dos Compañeras. Maari lamang pong i-authorize, no, ang non-senior citizen para i-avail ang karapatan na ito para sa kanya. Ibig sabihin pagbibili, halimbawa, especially online, pagbibili, mag-i-issue ng authorization, pinapakita pa din po yung senior citizens o yung OSCA ID, gayon din yung kanyang booklet. Now, kung bibili ng gamot, no, attorney, ay hanggang saan ba ang pwede kong bilhin na gamot? Dos Compañeras. Kapag kayong gamot, normally ay good for 1 month na supply, especially kung ito po ay maintenance medicine, duly with prescription po ito. Pero kapag ka nasa probinsya, kagaya ng sa brother ko dati at saka sa nanay ko dati, ang bumibili kami ng pangmaramihan, lalo na yung kapatid ko si ate dahil siya naman nagpo-provide, no? Ang nangyayari po, bumibili kami ng maramihan, but of course with the booklet. At saka, kilala na din kami doon sa pharmacy kung saan bumibili. Kaya mas lenient sila sa amin. At may papakita din naman namin yung booklet. Binibigyan ito ng konsiderasyon, no? Kasi sa mga probinsya, napakahirap pong bumili ng gamot. Yung mga prescribed medicines, no? Madalas hindi available. Kailangan pang iluwas dito sa Maynila para makabili. Napakahirap hanapin. Dos Compañeras. Kaya yung iba, pinagbibigyan naman po even for how many months, no? Basta dala po yung booklet at dala din po yung prescription in the name of the senior citizen. Dos Compañeras. Okay, no, kapag ka naman mga bibili bakit pa yung mga senior citizen na may SSS pension ay hindi kasama sa pension ng OSCA. Okay, kasi isa sa mga qualifications kapag ka ikaw mag-a-avail ng pension sa OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, no, ay ikaw ay indigent. Hindi ka nagpipensyon, no, mula sa SSS, hindi ka rin nagpipensyon mula sa GSIS, at wala kang sufficient source of income. Kapag ka ikaw ay walang pensyon from SSS or GSIS, pero meron kang negosyo, no? Ibig sabihin, hindi ka pa rin qualified, o ibig sabihin disqualified ka pa din from receiving yung
pension. Dos Compañeras. Ayun, Maymay. Maymay San Andres, yun ang simpleng sagot sa iyong katanungan. Ayan. So, by the way, isa pa rin po sa mga magaganda para sa senior citizens natin ay yung mandatory PhilHealth coverage for all senior citizens. Merong balita ngayon na nire-recommenda ng ng ating DOH Secretary na ipagpaliban muna ang implementasyon ng 1% increase on ating SSS premium. Of course, hindi affected dyan ang mga senior citizens. Ang mga affected dyan ay yung mga nagbabayad po, especially yung mga working class. Dos Compañeras. Yan. So bali ito ay review lamang po dahil for how many episodes na discuss na natin ang ating mga karapatan ng ating mga senior citizens, but then in passing marami pa rin pong hindi natin natalakay, kaya binabuti po natin na i-remind ang ating mga establishments na alamin ang mga karapatan at kanilang actually obligasyon nila sa ating mga senior citizens, ang ating mga elderly, at para na din ma-remind ang ating mga kababayan to avail of this rights and privileges na ibinibigay po sa atin ng batas. Dos Compañeras. Miss Chana sa Las Piñas, magandang gabi sa iyo. Gayon din Pancho Sabordo Jr., si Christopher Corpus at Ray Mendoza, gayon din si Maria Teresa Lazaro dyan sa Hong Kong. Carlos Aureliano, magandang gabi po, nasagot ko na yung question, no? At merong question, paano naman yung jeepney na sumakay mga senior citizen, tapos 9 pesos babayaran nila, gagamitin nila yung card na senior citizen, tapos PWD pa. Actually, so ang tanong, pwede mo bang gamitin pagsabayin yung discount, no? Ito question din po ito sa atin. So, pwede bang gamitin yung double discount? PWD na, tapos senior citizen pa, no? Isa lang po ang gagamitin nyo. Hindi po pinapayagan yung double discount. Mamimili kayo, ano ba yung gagamitin yung ID? Papakita ninyo ang PWD ID ninyo or ang senior citizens ID? Dos Compañeras. So, ibig sabihin po, isa lamang, hindi pwedeng double discount. Ayan. So, yan. Ito yung question ni Marilu, yung foreigner po ba may discount din? So ang tanong, kasama ba yung mga AFAM na merong senior citizens discount? The answer is, hindi po sila kasali. Inililimit po ng ating batas, ang Senior Citizens Act, ating Expanded Senior Citizens Act, ang itong mga rights and privileges na ito sa ating mga Filipino citizens. But, makinig sa mga may dual citizenship. Kapag ka po dual citizen, Filipino citizen at citizen din ng ibang bansa, ang isang senior citizen, for as long as nakastay na siya dito sa Pilipinas for at least 6 months, entitled po siya sa rights and privileges of Filipino senior citizens. Dos Compañeras. Kaya sino ba mga tita-tito natin dyan na mga dual citizens? You can avail of the privileges, rights and privileges of senior citizens. Dos Compañeras. Okay, nasagot ko na yung question ni Edith tungkol sa hanggang ilan ang pwedeng bilihin ng isang senior citizen. Again, hanggang 1,300 pesos per week, kaya kailangan dalhin nyo yung inyong booklet. Yung gamot, good for 1 month, pero kapag with prescription at maintenance ito, you can actually buy ng mas marami. Kinukonsider naman ito ng mga pharmacies. Okay. Magkano po ba talaga ang discount sa senior citizen sa kuryente at tubig? Kasi narinig ko kasi po 50% dito sa amin, 5% ang binibigay, Sa RA 9994 po, yung Expanded Senior Citizens Act of 2010, nakalagay po doon yung 50% discount para sa water bill at saka sa electricity bill ay para po doon sa mga establishments na devoted para sa care of the elderly. So ibig sabihin, kung ikaw ay individual citizen, nakatira ka sa bahay mo at hindi ka naman, yung bahay mo na yon, yung tinitirhan mo, ay hindi siya shelter for the elderly. So ibig sabihin 5% lang po ang inyong privileges, ang inyong privilege. But if you have a center for
for the elderly. So hanggang 50% po ang ibinibigay sa kanila sa batas. Dos Compañeras. Now, ang tanong, attorney, paano po yung amilyar? Covered po ba yun? Kami po ba mga seniors, no? Meron po ba kaming discount man lang? Meron pong in 2018, meron pong naglalabi na magkaroon ng discount or exemption from payment of real property tax ang mga seniors, or if not, at least discount pa din. Pero hindi po ito natuloy, hindi po ito naging ganap na batas. Pero if you have, halimbawa kayo ay may-ari ng isang, again, shelter or institution for the elderly, meron pong yung first 5 years of operation ay exempt po, no, from payment of real property tax. Yon. Dos Compañeras. Yun. So, ang dami na pong mga proposal para i-exempt sa amilyar or real property tax, pero hindi po napapagbigyan. Okay, tinatanong ni Lenny, tinatanong po ng Tatay Ben ko, yung alak daw po ba, Yossi, kasama daw po ba sa discount? Dos Compañeras. Naku, Tatay Ben, magbago-bago ka na. Kasi hindi po kasali yung sigarilyo at saka yung alak para sa mga 20% discount. Bakit? Kasi ang purpose kung bakit nagbibigay tayo ng mga discount sa gamot, no, para sa pagkain, para itaguyod ang welfare, masigurado ang welfare at kalusugan ninyo. Tapos ipang sisigarilyo lang, ay dinidiscourage po ang paninigarilyo. Magbabayad po ng mahal kasi meron pa tayong sin taxes. Dos Compañeras. Okay, nasagot ko na yung question ni Cecilia tungkol sa PWD at senior citizen. Hindi po pinapayagan ang double discount. Si Geraldine, attorney, yun pong mga sa palengke at walang discount na binibigay, saan po pwedeng ireklamo? Dos Compañeras. Geraldine, hindi po kasali ang sari-sari store, mga cooperative stores, yung palengke or wet market at talipapa doon sa pagbibigay ng discount. Ibig sabihin po, exempt sila from giving discounts. Dos Compañeras. I don't know kung mas makakamura kayo kung sa grocery, pero doon po may discount na 5%. Pero sa talipapa, palengke, cooperative stores, or sa mga sari-sari stores, no, ay hindi po sila mandated na magbigay ng 5% discount, no? So malinaw po ito. So therefore, wala po kayong pwedeng ireklamo, isampang reklamo laban sa kanila. Dos Compañeras. Last question before we pause for commercial. Marivic, kung halimbawa po naka-sale or promo ang item, may discount pa din po ba? Ayon po sa Joint Memorandum Circular number 1 series of 2022, no? Yun pong senior citizen o yung PWD ay pwedeng mamili, pero hindi po niya pwedeng pagsabayin yung promo at saka yung discount. So ibig sabihin, kung alin po doon yung mas mataas, yun po ang pwedeng avail ninyo. Say for example, naka 50% off, hindi na po siya magiging subject sa 20% discount. Bakit? Piliin nyo yung mas malaki ang discount, yung 50%, di ba? Dos Compañeras. Okay, again, for our bonus question tonight, ilang porsyento ang senior citizens discount para sa LPG? By the way, kapag ka LPG po, nagiging subject lamang siya ng discount kapag ka ito ay 11 kg or more. Kapag ka less than or mas maliit sa 11 kg, hindi po siya pasok doon sa 5% discount. Dos Compañeras. So for our bonus question, ilang porsyento ang senior citizens discount for LPG, bill sa kuryente at tubig? Ipadala po sa akin bilang private message sa Attorney Rina's second page. Doon ko po makikita ang inyong mga messages dahil hindi ko po na-access yung Dos Compañeras na messenger. Dos Compañeras. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsasolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, Raymond Mendoza. Magandang gabi sa iyo. Maria Teresa Lazaro. Gayon din masabi niya, ay wala pong discount. Tama, wala pong discount. Actually, may discount pa din pag naka-promo. Pero i-avail nyo either the promo
or the discount, yung senior citizens discount. Kaya kung halimbawa 15% off ang isang item, i-avail nyo yung sa senior citizens discount. Bakit? Mas malaki po yun. 'Di ba? Pagkatapos meron pang deduction ng VAT, value added tax. Malaki-laki rin po. Dos Compañeras. Ang tanong, paano po kinukompute kung magkano po yung total given na merong 12% VAT exemption? Tatanggalin po muna, halimbawa po, 500 pesos, aawasin po muna yung 12% na VAT, value added tax, tsaka po yung natanggal, naawas na yung 12% doon sa inyong binili. Saka pa lang po tatanggalin, saka lang pa lang po i-apply yung 20% discount. In short, tatanggalin po muna yung VAT, tsaka po kukunin yung discount. Dos Compañeras. Ayan. So, bigyan natin ng attention. Ayun, si Jepoy. Kahit po ba walang pang senior citizens ID, pwedeng discount o need pa ng ID? Kahit wala pa pong OSCA ID, pwede ma-enjoy yung mga diskwento. Dapat lang po magpakita ng valid ID na nagpapakita ng inyong edad, ng edad ng nagkiklaim na siya ay senior citizen. Sabi niya, may mga problema minsan sa senior dahil sa kanyang birthday na hindi niya alam kailan ba siya ipinanganak. Minsan kasi may mukhang senior na pero bata pa at may bata pa na tingnan mo sa tingin mo pero senior na pala. Ay problema 'yan ng mga kababayan natin na talagang baby face. Ayan, hindi rin siya kagandahan para sa iba. Dos Compañeras. Pero swerte ka, kung ikaw ay senior na, mukha ka pang bata, parang si Tita Sita lang, no? Na mukhang nasa 40s or 50s kahit senior citizen na. Okay, merong question dito nasagot na natin yung question ni Jonalyn Rances patungkol doon sa discount para doon sa kuryente at tubig. Again, 50 kung establishment na focused sa pag-aruga ng mga senior citizens. Pag individuals, 5% lang po. Okay, natuloy po ba yung exemption sa amilyar ng senior citizen o kahit discount man lang sa amilyar ng mga senior citizens sa property owners? Hindi po. Ito nasagot ko na din yung question ni Cecilia tungkol doon sa PWD at senior citizen. Nasagot ko na din yung question ni Geraldine patungkol doon sa palengke. Okay. Pati yung question ni Marie Vic at yung iba pa tungkol sa naka-promo item. Yung ibang store po, kapag online bumibili, ayaw magbigay ng discount. Okay, mali po yun. Pwede po ninyong ireklamo sa OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs. Dos Compañeras. May kalakihan din po ang sa first offense. Nasa 50,000 po ang multa kapag nagva-violate ng Senior Citizens Act. Dos Compañeras. Si Alice. Attorney, totoo bang 12,000 na po ang pensyon ng mga seniors? Nakaka-excite naman ito. Hindi po. Hindi yung per month. Pero totoo pang 12,000 per year. Ibig sabihin per annum. Kada taon. So, ibig sabihin yan, 1,000 kada taon. Di ba dati 500 pesos lang? Nadoble na po siya sa 1,000 pesos by virtue of Republic Act 11916 na naisabatas po noong July 30, 2022. Dos Compañeras. So dinoble niya po yung 500 to 1,000 pesos pero just the same, hindi po lahat ay nakaka-avail nito. Sino lang ang nakaka-avail? Yung po mga indigent na hindi nagpipensyon mula sa SSS, hindi rin po nagpipensyon mula sa GSIS, at wala pong negosyo or wala pong kakayanan na makapag-sustain sa kanilang pang-araw-araw na ikinabubuhay. O kung wala pong natatanggap na sustento mula sa mga anak. Dos Compañeras. Pero kasi 'di ba, mahirap din namang isipin na i-assume na nagbibigay kasi may mga anak din naman na talaga namang hindi rin naman tumutulong sa magulang bagaman at may kakayahan naman sana, 'di ba? Hindi, let's face it, hindi lahat ng mga anak na may kakayanan ay tumutulong sa kanilang mga magulang. So I think it's something that we should consider. The key is yung mga opisyal ng OSCA sa inyong mga lugar. Although may mga kakilala ako na retired teacher nagpepensyon sa GSIS, pasali sa listahan kasi yung iba
favoritism. Dos Compañeras. Pwede po ninyong ireklamo kapag ganoon. Eds Maglakas, magandang gabi sa iyo. Vivian Minaygo Cobero, Ruth Tampe Abellano, sabi niya, yun bang consignment products hindi kasali sa may discount? It should be, no? It should be. Basta pasok po doon sa mga sa list ng produkto na binibigyan ng discount, no? Regardless kung sino yung seller. Or unless of course ito ay sa palengke o kaya ay sa sari-sari store or sa cooperative store. Ayan. Dos Compañeras. Ito sabi ni Violeta Montecalvo, oo nga ma'am, hindi pa po kasama sa discount yung mga real property taxes. Sabi niya, si Marilio de Guzman, other establishments ayaw po magbigay ng discount if walang senior ID. Ang importante lang po ma-establish ninyo yung na ang edad ninyo ay 60 pataas, no? So yun lang po ang importante doon. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Ngoyong Montes, Andy Marquez, Federico Bagisi, Boyax Orsal, gayon din si Maricor Angeles at maraming iba pa. Si Nono, magandang gabi, may 20% discount diba? Din po ba ang senior sa kabaong? Yes. At entitled din po sa, I think 2,000 pesos na burial assistance, no, para sa ating mga yumaong elderly. Ang magki-claim po nito yung nearest kin or yung pinakamalapit na kaanak. Halimbawa po asawa o kaya yung anak. Dos Compañeras. Okay, so naubos na po ang ating oras. Ang tanong sa ating bonus question, sino? No, mali. Ilang porsyento ang senior citizens discount sa LPG, bills ng kuryente at tubig? Ang sagot, 5%. At ang winner natin for tonight, nakasagot. Halos lahat naman kayo tama na meron lang ibang sumagot ng 20. Pero ang tama pong sagot ay 5% discount at ang nanalo ngayon, Maria Tezang Lazaro. Congratulations sa iyo. Ipadala lamang po, Miss Lazaro, yung inyong sagot, no? Yung inyong sagot, yung iyong GCash number sa aking, doon pa din sa pinagbadalhan ninyo ng sagot, at ipapadala ko po yan kung hindi bukas, ay basta hanggang Saturday po ang aking palugit. Lahat naman ng mga nanalo na dito, yung last week ay naipadala ko na po lahat nung Saturday. Hindi ko palang na-post lahat. Dos Compañeras. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Nakasama niyo po tonight. Kasama ko po si Malu San Andres. Nakasama ko rin si Het Del Moro and of course si Jerry Craval Barreto. Ako naman po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras.